Magandang gabi po sa inyong lahat, mga subscribers, overseas Filipino workers and armed forces of the Philippines, active and AP retirees. So update naman po tayo sa Pag-asa Island o sa Spratly Island sa contested area. Kasi last week ay na-news na po ito sa international news. Kahit po sa CNN o ibang mga platform media ay kumalat na po ito regarding sa ng Chinese Coast Guard officer na sundalo ba nila yun, naka-uniform na nagano ng flag ng China sa contested island. Basahin pa natin, no? Chinese Coast Guard officers display their national flag. Chinese Coast Guard officers, dapat officer ito, display their national flag on tiny sandbar in the disputed Sandy Cay in April 2025. So, last week po, yung isang island doon na sandbar or Cay, Sandy Cay, puros ng buhangin peninsula na maliit. Malapit na po yan sa Pag-asa Island, sa territory natin na mayroong military camp. So, bumaba doon, dineclare nila na kanila yung Sandy Cay. Yung last April, Mayo na ngayon, last week lang po. So, basahin natin ang news nila, balita. China and the Philippines have each unfurled their national flags on tiny sandbars. Pero, nung dinideclare na kanilang isla yun, na nagpa-picture taking pa sila, nandiyan picture, na may Chinese flag, na kanila daw yung area na yun, Sandy Cay. Pero, pagkatapos niyan, umalis na sila. Hindi mo sila nag-stay doon. Pitay naman ang pumalit. Naglagay din tayo ng flag doon. So, din tayo na atin talaga yung Sandy Cay na isla, na sandbar. Ito, China and the Philippines is unfurled their national flag on tiny sandbars in the South China Sea, staking competing sovereignty claims and strategic waters seen as potential plus point for global conflict. The arrival photo opportunities unfolded on Sandy Cay, island po ito na malita, Sandy Cay, string of 3 uninhabited sandbar which lie near a Philippine military outpost in the disputed Spratly Island. So, ang Pilipinas, nagkano rin doon ng flag niya. Ito po, basahin natin. The release of the images comes as U.S. and Philippine forces hold their largest ever annual military drill in nearby waters. And just a week after U.S. Defense Secretary Petty had set both to enhance American military alliance with the Philippines to re-establish deterrence to counter China's aggression in the region during his first trip to Asia. So yung bracketed by China and several Southeast Asian nations, parts of the vital South China Sea are claimed by multiple governments. So yung Spratly Island po yan, maraming nation ng maangkin dyan. Nakiklaim sila. Multiple governments. Pero ang China, but Beijing has asserted ownership over almost all of the waterway in defiance of international court ruling. Pero ang China po, ang Beijing, inaangkin talaga
Yung buong ano na yun, yung waterway na yun, yung Spratly Island, sa may ano. Tapos, kontra sila, defiance sa International Court ruling or UNCLOS. Kasi matagal na po ito eh. Yung nagtayo pa sila, primero, ang history nito, primero, nagtayo lang sila ng ano, Spratly, yung fishing, ano lang daw yun, building para pahingaan ng mga fishermen. Eh, kalauna na naging isla na yung dagat eh. Sige silang, ano lang mga ano, lumaki yung isla, nagkaroon na ng airport, runway, may mga military bases na. So, basahin po natin. Over the past 2 decades, China has occupied a number of obscure reefs and atolls from its shoreline across the South China Sea, building up military installations including runways and port. Yun na nga po. So kalaunan, nagkaroon po ng ano po talaga dyan, yung 9 dust line, tapos yun, nadagdagan uli. Habang dumadami yung kiniklim nilang isla. Kahit na po yung isla, nakapasok na sa nautical miles ng economic exclusive zone ng Pilipinas, nasakop na ng dot line nila. Ngayon naangkin nila. So, nung update ngayon sa Google Map, iba na update ng isla, hindi mo na makita yung ano, West Philippine Sea na. So, nandyan yung flag ng Philippines officers unfurled their national flag on sandbar in Sandy Cay noong April 27. No, last week lang. So, ang Pilipinas ay nagkaroon din ang national flag dun sa sandbar sa Sandy Cay noong April 27 para competing claims yung pag-aari din ito ng Pilipinas. The latest maritime dispute surfaced last week when China State Control Media claimed that China Coast Guard implemented maritime control and exercised sovereign jurisdiction over Tixan Reef, the Chinese name for Sandy Cay, in mid-April. So, yun na nga po. Nag-cooperate naman ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, tsaka Philippine authorities natin na puntahan din yung isla na po yan. Kasi malapit na po yan sa Pag-asa Island. Sa Pag-asa Island, meron po tayong military camp doon na outpost. Meron po tayong runway doon. Pwede makalanding ang tinatawag nitong malaki na plano, like C-130. So, meron din yung eskwelahan doon, may mga citizen tayo doon na nandoon, mga fishermen. So, yung Pag-asa Island ay malapit lang po sa Sandy Cay o Sandbar Cay. Sandy Cay. So, yun po pinaka-latest ngayon. Parang palala naman ang ginagawa ng China at gusto talagang angkinin. China Coast Guard officers landed on Tixan Reef. Kasi ang TX yan, pangalan na po ng Chinese, yung Sandy Cay, sa Chinese terms, yun ang pangalan niya. Tixan Reef. To conduct patrols and recorded video evidence of the illegal activities carried out the Philippine side. So, nabaliktad na. So, nagkakandak sila ng video para ebidensya na mga illegal activities ng Pilipinas. Isa tayo sa claimant dyan. No, tala pa, mayroon pang ano.
It added that the officer also cleaned up leftover plastic bottle, wooden stick, and debris of the reef. So, nangyari pa, naglinis daw sila. Nilinis ng mga Coast Guard officer o personnel, yung mga naiwang doon mga leftover, yung mga plastic bottle, kung sa pa, ano pa mga ano nandyan. Wala. So, anong nangyari? Ito na yung nangyari. So, nag-response ang Pilipinas. Yun nga, pinuntahan yun. Yung Sandy Cay. The Philippines was quick to unleash their own publicity move in response, sending teams to multiple sandbars. On Sunday, spokesperson for the Philippine Coast Guard said the country's Navy, Coast Guard, and police deployed 4 teams, 4 na team, in rubber boat to Pag-asa, K1, K2, and K3, named the Philippine uses to refer to Sandy Cay. So, ang ginawa ng Philippines government, yun, nag-deploy din sila doon sa mga isla-isla, sa K1, K2, K3, maraming pala isla ito. During the interagency operation, the officer observed the illegal presence of the nearby China Coast Guard vessel and 7 Chinese maritime militia vessel. So, naobserbahan din ng na Coast Guard o yung mga nagpunta doon sa agency ng Philippine government, yung mga naobserbahan nila yung mga illegal presence. So, illegal presence naman nila sa China. Force claimants yan eh. Tapos meron sila nakita ng mga Coast Guard vessel and 7 Chinese maritime militia vessel, civilian militia. So sa image ng poster, itong picture ng Chinese, nakikita doon 5 officer holding national flag on white sandbar. So, sumagot naman ng China. In a statement late on Sunday night, spokesperson for the China Coast Guard said 6 personnel from the Philippines had illegally landed. Yun naman ang sagot ng China. Uy, Pilipinas, may naman naglanding doon na illegal. Yun sabi naman ng Pilipino daw, naglanding doon. Okay, ano sila sa, ang pangalan naman nila Taishan Reef. Despite warning and dissuasion from the Chinese side. China Coast Guard law enforcement officers then boarded the reef to verify and deal with the situation in accordance with the law. Yan ang sabi ng spokesperson nila. And said, urging the Philippines to immediately stop its infringement. A press conference Monday, Arrieta said each team had brought with them a Philippine flag to pose for photo on sandbars on early Sunday morning. So yung Pilipinas, naglagay din ng mga kada-isla ng sa K1, K2, K3, naglagay na ng flag. Para mayroong indication na isa tayo doon. Atin yun. Ayan pong, ano na yan, bakit hindi maayos-ayos yan, matagal na yan eh. Kasi pinagalaban taga ng China, kanila yan eh. Kasi grabe po mga ano yan, hindi pa natin alam. Kasi ni-research ng mga China yan, yung area, may mga, baka may mga ano pang mga resources ang makukuha dyan na mas kailangan nila sa bansa nila. Kaya hindi talaga nila iiwanan yung lugar na yun. Pero meron man tayong kada isa meron diplomatic protest. Pag nandun tayo, protest naman sila. Pag sila man nandun, pumunta doon, protest din tayo. So palitan ng protest. Hanggang kung nidaan naman sa United Nations, ayaw naman ng China na kasi bias daw. So, hindi sila gusto. So,
Ang mangyayari niyan ay nation to nation na paano pag-usapan ng bagay na yan, ma-avoid yung mga lumaki pa sitwasyon. Bahala na sila kung anong plano nilang gawin dyan. Kasi maraming claimants po yan. Hanggang ngayon, di pa rin natatapos yan. Kasi kung ano ang decision ng United Nations, iupos agad ang China. Paano tayo magkakaintindihan yan? Yun ang problema. Yung Spratly Island yung kanya. Kasi waterway ng Spratly Island, diretso sa Taiwan. So, kung magkaroon ng blockade yan, ay hindi talaga makakapasok ang Amerikano. O anong ipingis may mangyari sa Taiwan. Kasi renegade province nila ang Taiwan. Importante sa kanila ang Taiwan kasi kanila din daw yung Taiwan. So, kailangan siguro, kaya siguro isa na yan sa reason, isa na yan sa factor kung bakit interesado talaga sila sa area. Kasi ang merchant ship dyan din dumadaan ng world, lahat ng merchant, yun ang ruta sa mga merchant ship. So, malaki po talagang yan. Kailangan talagang masulisulba yan kung paano gagawin yan, yung peaceful solution gawin nila dyan, i-avoid na yung mga So, diplomatic na lang yan, discussion or diplomatic lang gawin nila. So, yun lang po ang may update ko sa iyo, sa inyo, kung anong nangyayari dyan sa Spratly Island. So, ito naman po ang bagong issue ngayon, latest, pinaka-latest. Last April 27, so mga 3 days pa lang. At Labor Day man ngayon. So hanggang dito lang po, maraming salamat po sa inyo. Sa ating subscriber, po ay nagpapaalam na. So kita-kita ulit po tayo sa next video, update video. Thank you very much and good evening. Bye-bye.